mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Sinasabi nilang walang kapantay ang pag-ibig sa isang asawa. Nahanda nating itaya ang lahat para sa taong pinangakuan natin sa harap ng dambana. Pero paano kung ang tanging paraan para madugtungan ang hininga ng taong mahal mo ay ang unti-unting pagbenta sa sarili mong kaluluwa? Hanggang saan mo kayang ibaba ang iyong dignidad para lang manatiling gising ang lalaking nagmamay-ari ng iyong puso? Ito ang kwento ng aking sakripisyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Rebecca, 35 years old. Mayroon akong asawa at itago na lang natin siya sa pangalang Oliver. Isa siyang tricycle driver at kung minsan ay tumatanggap din siya ng mga sideline bilang construction worker para madagdagan ang aming kita. Noong una, maayos at tahimik ang aming pagsasama. Kahit alam naming may kulang pa sa aming pamilya. At iyon ang magkaroon ng sariling anak. Pero sa kapila nun, naging matatag kami at naging sandalan namin ang bawat isa. Hindi kami mayaman. Pero sapat na sapat naman ang kinikita naming dalawa para sa pang-araw-araw naming pangangailangan. At habang nagbabanat siya ng buto sa kalsada at construction site, ako naman ay nagtatrabaho bilang cashier sa isang grocery store na malapit lang sa amin. Kaya naman, kahit simple lang ang pamumuhay naming dalawa, masasabi kong masaya at kontento naman kaming magkasama. Hanggang sa bigla na lang magbago ang lahat. Akala ko, habang buhay na kaming ganito, nagmamahalan sa kapila ng kakapusan, at masaya sa kung anong mayroon kami. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana, sapagkat ang akala kong matatag na pundasyon ng aming pagsasama ay unti-unting nayanig nang dumating ang isang napakatinding pagsubok sa aming mag-asawa. Doon ko napatunayan na walang relasyon ang nakaliligtas sa mga pagsubok ng buhay. Dumating kasi ang araw na biglang nagbago ang lahat sa amin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naaksidente ang asawa ko habang nagtatrabaho sa isang gusali. Dahil sa aksidenteng yon, nabaldado siya at tuluyang hindi na nakagalaw. Sobrang sakit isipin na sa isang iglap, ang dating masigla at masipag kong asawa ay tuluyan ng naging paralisado. At ang mas masakit pa ron, sinabi ng doktor na hindi na siya makakapagtrabaho kahit kailan. Kaya simula nun, mag-isa ko nang binuhat ang lahat. Ako na ang nagtrabaho para sa aming dalawa. Sa una, pilit ko pang kinakaya ang pagod. Pero habang tumatagal, ay nararamdaman ko na ang panghihina. Pakiramdam ko, pasan ko na ang buong mundo. Habang nakaratay lang ang asawa ko sa higaan, ako naman ang sumasalo sa lahat ng gastusin. Mula sa pagkain hanggang sa mga mahal niyang gamot. May mga kamag-anak naman kami. Pero wala man lang naglakas loob na tumulong sa amin kahit kaunti. Sa puntong yon, hindi ko natuloy alam kung naaawa ba ako sa kalagayan ng asawa ko o napapagod na ako sa sarili ko. At sa kalagitnaan ng aking matinding pagdadalamhati, dito naman pumasok sa eksena ang isang tao na hindi ko akalaing babago sa takbo ng buhay ko. Ang matandang negosyante na kapitbahay namin.
Itago na lamang natin siya sa pangalang Simon. Nasa 65 taong gulang. Isa siyang mayamang tao. Maraming negosyo, maraming ari-arian, at kilalang nagpapautang rin sa aming lugar. Malapit siya sa asawa ko. Dahil sa tuwing may ipapagawa ito sa kanyang bahay, ay si Oliver ang palaging tinatawag niya. Kaya naman sa tuwing kinakapos kami sa pera, sa kanya rin kami madalas lumalapit at humihingi ng tulong. Hiwalay na sa asawa si Mang Simon. Pagamat may mga anak sila, lahat ng ito ay may kanya-kanya na ring pamilya. Kaya bukod sa kasama niyang katulong, ay mag-isa lang siyang naninirahan sa malaki niyang bahay. Ang bali-balita pa nga sa amin, ay kaya siya iniwanan ng kanyang asawa, ay dahil mahilig daw talaga ito sa babae. At sa palagay ko ay may katotohanan ngayon. Dahil kahit ako ay mukhang hindi nakaligtas sa kanyang paningin. Isang araw, pumunta siya sa aming bahay para sana tawagin muli si Oliver dahil may nasira na naman daw sa bahay niya. Ngunit nang makita niya ang kalagayan ng aking asawa, ay talaga namang nagulat siya. Sapagkat hindi raw niya alam na naaksidente pala ito at ganoon na ang sinapit. Nako, Rebecca, pasensya ka na. Hindi ko talaga alam na may masama palang nangyari kay Oliver. Kamusta na kayo? Kamusta na ang asawa mo? Kulat na tanong niya sa akin. Heto po, kahit papano nakakaya pa naman. Kaya lang, nalulungkot ako para sa asawa ko. Hindi ko talaga inaasahan na sa isang iglap magkakaganyan siya. Sagot ko habang pinauupo ko siya sa aming sala. Nakita naman niyang nakahiga lang si Oliver sa aming kwarto. Nakatulala at wala na sa sarili. Bukod kasi sa nabaldado ang katawan niya, ay naapektuhan din ang kanyang pag-iisip matapos mahulog sa building na pinagtatrabahuhan niya. Kaya naman naging ganoon na talaga ang kanyang kalagayan. Alam kong nahihirapan din si Oliver, lalo na kapag pumapasok ako sa trabaho at naiiwan siyang mag-isa sa bahay. Wala rin naman kasi kaming kamag-anak na pwedeng pagbilinan sa kanya. Kaya umaasa lang ako sa aming kapitbahay na kung minsan ay sinisilip-silip siya ron. Dahil sa trahedyang ito, pakiramdam ko ay tuluyan na akong iniwang mag-isa ni Oliver. At mas lalo pang sumisindi ang hirap ko kapag sumasapit ang gabi. Dahil napakahirap matulog sa tabi ng isang taong parang bangkay na lamang. Humihinga siya, ngunit tulog na ang kanyang kaluluwa at pakiramdam bilang isang lalaki. Habang siya ay walang malay sa paligid, ako naman ay gising na gising sa gabi. Pilit na naghihintay at naghahanap sa dating lambing na alam kong hinding-hindi ko na muling mararanasan. Matagal na nakatitig si Mang Simon kay Oliver. Tila hindi makapaniwala sa nakikita. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Bumuntong hininga at hinawakan ako ng bahagya sa balikat. Napakalaking pagsubok nito, Rebecca. Malambot ang boses na sabi niya. Napakabata niyo pa para magdanas ng ganito. Paano ang mga gastusin niyo? Ang mga gamot ni Oliver? Doon ako hindi nakapagpikit. Parang gripo na biglang bumukas ang aking mga luha. At naiyak na lang ako sa harap niya dahil sa sobrang pagod at bigat ng aking dinadala. At sa pagkakataong iyon, naramdaman ko na mas humigpit ang hawak ni Mang Simon sa aking balikat, na tila ba naghihintay lang ng ganoong pagkakataon.
Huwag ka nang umiyak, Rebecca. Nandito ako. Hindi ko kayo pababayaan. Aniya, habang ang isang kamay niya ay dahang-dahang humahaplos pababa mula sa aking balikat. Alam kong napakabigat ng dinadala mo, lalo na sa gastusin at sa mga gamot ni Oliver. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang kailangan mo, ibibigay ko. Tumingin ako sa kanya. Naghahalong pag-asa dahil sa alok niyang tulong at takot dahil sa kakaibang titig ng kanyang mga mata. Doon ko mas napatunayan na totoo nga ang mga chismis ng mga kapitbahay tungkol sa kanya. At mukhang may kapalit ang bawat sentimo na handa niyang ilabas para sa amin. Bahagya akong napaatras. Sinusubukang alisin ang kanyang kamay nang hindi siya mapapahiya. Dahil natatakot din ako na baka hindi na niya kami pautangin kung magagalit siya. Ngunit tila hindi niya napansin ang pag-ilag ko. Mas lalo pa siyang lumapit at direktang tumitig sa aking mga mata. Alam mo naman na malaki ang tiwala ko kay Oliver. At naaawa ako sa kalagayan niyo ngayon. Panimula niya. Sabay bunot ng isang makapal na bundle ng pera mula sa kanyang bulsa. At ipinatong ito sa lamesa malapit sa amin. Sabay bunot ng isang makapal na bundle ng pera mula sa kanyang bulsa at ipinatong ito sa lamesa malapit sa akin. Heto, panimula lang ito para sa mga gamot at pagkain niyo. Hindi mo na kailangang isipin kung paano ito babayaran. Kung mapagbibigyan mo lang ang isang hiling ko. Napatingin ako sa pera. Pagkatapos ay kay Oliver na nakatulala pa rin sa higaan. At huli kay Mang Simon na naghihintay ng aking sagot. Parang gumuho ang mundo ko. Dahil alam ko na kung anong kapalit ang hinihingi niya. Nanginig ang buong katawan ko habang nakatitig sa perang nakapatong sa mesa. Napakalaking halaga nun. Halagang kayang magdugtong sa buhay ni Oliver at makakapagbigay sa amin ng makakain sa loob ng ilang buwan. Pero ang kapalit ay ang aking dignidad. Mang Simon, wag naman po ang ganito. Pabulong ko ang pakiusap. Habang pilit kong pinipigilan ang muling pagbuhos ng aking mga luha. Malaki po ang respeto ko sa inyo at alam kong magkaibigan kayo ni Oliver. Imbes na matigilan, isang malamig na ngiti lang ang isinagot niya sa akin. Humakbang siya ng mas malapit, sapat para maamoy ko ang mamahalin niyang pabango na humalo sa amoy ng gamot sa loob ng aming kwarto. Rebecca, magpakatotoo tayo. Mahinang saad niya, habang ang kanyang mga mata ay bumaba sa aking mga labi. Ang respeto ay hindi nakakapagpakain ng pamilya. Hindi rin yan magagamot ang asawa mo. Habang buhay ka na lang ba magtitiis na mag-alaga ng isang taong hindi ka naman kayang yakapin pabalik? Sinalubong ko ang kanyang tingin. At doon ko nakita ang determinasyon sa kanyang mga mata. Alam niyang gipit ako, at alam niyang wala akong ibang matatakbuhan. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Gusto kong sumigaw. Gusto ko siyang itulak palabas ng aming bahay. Pero napako ang aking mga paa sa kinatatayuan ko. Lumingon ako ng bahagya kay Oliver. Nandoon lang siya, humihinga pero walang malay sa bastos na alok ng lalaking nasa harap ko. Isipin mo ang sarili mo, Rebecca. Pagpapatuloy ni Mang Simon. Mas nagiging mapangahas ang boses, habang dahang-dahang itinaas ang kanyang kamay upang haplusin ang aking pisngi. Bata ka pa, maganda ka. Sayang naman ang gabi mo kung palagi ka na lang iiyak sa tabi niya. Mabilis akong umiwa sa kanyang hawak at humakbang pabalik.
Pilit na ibinabalik ang natitira kong lakas. Mang Simon, pakiusap, umalis na po kayo. Pakinginig ng boses ko, pagkamat sinikap kong maging matatag. Kahit gipit kami, hindi ko kayang gawin yan. Utang na loob, iwanan niyo na muna kami. Tiningnan niya ako ng matagal. Tila kinikilatis kung seryoso ako sa aking pagtanggi. Pagkalipas ng ilang sandali ng nakatutulig na katahimikan, dahan-dahan niyang ipinalik ang pera sa kanyang bulsa. May bakas ng inis sa kanyang mukha, ngunit pinalitan niya agad ito ng isang mapait na ngiti. Sige, Rebecca, kung yan ang gusto mo. Sabi niya, habang naglalakad patungo sa pinto. Pero tandaan mo, kapag kinailangan mo na ng pambili ng gatas at gamot, alam mo kung saan ang bahay ko. Bukas ang pinto ko para sa'yo, basta't bukas din ang isip mo. Narinig ko ang pagsara ng pinto ng aming bahay. At doon ay tuluyan akong napasandal sa pader. Dahang-dahang napaupo sa sahig. At napahagulgol na lang habang yakap ang aking mga tuhod. Lumipas ang ilang araw. Matapos ang gabing yon, ay tuluyan na akong nabaon sa dusa. Dahil sa madalas kong pag-absent para alagaan si Oliver, tuluyan na akong nasisante at nawala ng trabaho. Bagay na mas lalong nagpadapa sa aming pinansyal na kalagayan. Ang kaunting naitabi kong pera ay tuluyang naubos sa huling reseta ng gamot ni Oliver. At wala na kaming kahit isang butil ng bigas sa kusina. Sa tuwing tinitingnan ko ang aking asawa na nakatulala at ang mga bayarin na unti-unting dumadagok sa akin, nararamdaman ko ang unti-unting pagkapit sa patalim. Hanggang sa isang gabi, habang umiiyak ako sa gilid ng higaan ni Oliver, binalot ako ng labis na kawalan ng pag-asa. Napagtanto ko na sa totoong buhay, hindi nakakapagpakain ng prinsipyo at hindi kayang iligtas ng aking dignidad ang naghihingalukong asawa. Kaya naman kinaumagahan, bitbit ang mabibigat kong hakbang at nagtatalong isip, natagpuan ko na lamang ang aking sarili na naglalakad patungo sa malaking bahay ni Mang Simon. Nanginginig ang aking kamay nang kumatok ako sa kanyang pinto. Nang bumukas ito, sumalubong sa akin ang nakangiting mukha ni Mang Simon. Isang ngiting nagpapatunay na alam nitong babalik at babalik ako sa kanya. Tuloy ka, Rebecca. Nakangiting sabi niya, sabay bukas ng malaki sa pinto. Alam ko namang darating ang araw na hihingi ka rin ng tulong sa akin. Dugtong pa nito. Wala naman akong nagawa kundi ang yumuko lamang. Lunukin ang lahat ng natitira kong hiya at dahang-dahang humakbang papasok. Noong mga sandaling yon, pakiramdam ko ay tuluyan nang natapos ang laban ko. Tinalo na ako ng malupit na katotohanan ng buhay. At alam kong simula sa araw na ito, wala nang natira sa aking dignidad. Isinara ni Mang Simon ang pinto. At ang tunog ng paglapat nito ay tila naging huling hantungan ng aking dangal. Inakay niya ako paupo sa kanyang marangyang sofa. Bago muling kinuha ang makapal na bandal ng pera na una niyang ipinakita sa aming bahay. Ipinatong niya ito sa aking mga palad. At sa pagkakataong iyon, hindi ko na binawi ang aking mga kamay. Para sa gamot ni Oliver at para sa mga pangailangan mo, bulong niya habang marahan niyang hinahaplos ang aking buhok. Huwag ka nang mag-alala, Rebecca. Simula ngayon, ako na ang bahala sa'yo. Tiningnan ko ang pera sa aking kamay. Napakabigat nito.
Pero alam kong ito lang ang tanging paraan para mabuhay ang asawa ko. Huminga ako ng malalim. Ipiningit ko ng mariin ang aking mga mata nang maramdaman ko ang marahan ngunit mapang-angking pag-usad ng kanyang mga daliri mula sa aking buhok, pababa sa aking balikat. Bawat haplos niya ay tila nag-iiwan ng bakas ng uling sa aking balat. Marumi, mainit, at nakakapaso ng dangal. Ganyan nga, Rebecca. Magpakabait ka. Bulong niya. Ang kanyang hininga ay amoy tabako at mamahaling pabango na banyaga sa aking pang-amoy. Dahan-dahan niya akong hinila patayo mula sa sofa at inakay patungo sa kanyang silid. Walang lakas ang aking mga binti. Ngunit humahakbang ako dahil sa imahe ni Oliver na naghihingalo sa aming munting kwarto. Nang ihiga niya ako sa kanyang malambot at malaking kama, napatingin ako sa kisame. Doon ko na lamang itinuon ang aking paningin. Pilit na dinala ang aking isip sa ibang lugar, habang hinahayaan ko siyang gawin ang bawat naisin niya sa aking katawan. Hindi ko na naramdaman ang bigat ng katawan niya sa ibabaw ko. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang sarili kong boses sa aking isip. Paulit-ulit na nagdarasal at tumihingi ng tawad kay Oliver. Sa gabing yon, tuluyan ng binili ni Mang Simon ang aking katawan at pagkatao, kapalit ng pambili ng gamot at buhay ng aking asawa. Madaling araw na nang makauwi ako sa aming bahay. Bit-bit ang bag na naglalaman ng pera ni Mang Simon, habang dahang-dahang gumuguho ang mundo ko sa bawat hakbang. Dumiretso ako sa banyo at binuksan ng gripo. Sinabon ko ang aking buong katawan. Pilit na kinukuskos ang aking balat hanggang sa mamula ito. Umaasang maiiyak o mahuhugasan ko ang dumi at hiyang nararamdaman ko. Pero kahit anong gawin ko, alam kong nakatatak na ito sa aking pagkatao. Pumasok ako sa aming kwarto at naupo sa gilid ng higaan ni Oliver. Tulad ng dati, nakatitig lang siya sa kisame. Walang malay sa sakripisyong ginawa ko para sa kanya. Ipinatong ko ang aking nanginginig na kamay sa kanyang noo at dahang-dahang hinaplos ang kanyang buhok. Para sa iyo to, mahal ko. Bulong ko habang pumapatak ang aking mga luha sa kanyang pisngi. Gagawin ko ang lahat, mabuhay ka lang. Mula nung araw na yon, tuluyan nang nagbago ang takbo ng aming buhay. Dahil sa pera ni Mang Simon, may pagkain na palagi sa aming mesa. Nabibili ko na rin ang lahat ng mamahaling gamot ni Oliver. At unti-unti ko na rin nababayaran ang aming mga utang. Bukod doon, madalas ko na rin siyang maipa-check up. At dahil sa payo ng doktor, nagawan ko na rin ng paraan na mapatherapy siya para sa mabilis niyang paggaling. Kaya naman, dahil sa tuloy-tuloy na gamotang iyon, unti-unting nagkaroon ng himala. Unti-unti na siyang nagkakamalay at nakikita ko na ang pagbabalik ng lakas sa mga binti ni Oliver. At nagagawa na niyang igalaw ito. Sa tuwing nakikita ko rin siyang ngumingiti at nagpupursiging gumaling, napapawi panandalian ang lungkot sa aking puso. Pakiramdam ko, sulit ang lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa kanya. Sa paningin ng mga kapitbahay namin, mukhang unti-unti na kaming nakakabangon. Pero ang hindi nila alam, sa tuwing sasapit ang gabi at hihinto ang sasakyan ni Mang Simon sa tapat ng aming bahay, muling namamatay ang isang bahagi ng aking kaluluwa. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga araw, linggo at buwan, na tila ba isang mahabang panaginip.
Unti-unting bumalik ang lakas ni Oliver dahil sa tuloy-tuloy na gamot at gabi-gabi akong nagpapasalamat na buhay siya. Pero tuwing hahawakan niya ang aking kamay at titingnan ako ng may pasasalamat, nakakaramdam ako ng matinding hiya. Pakiramdam ko, nililinlang ko ang kaisa-isang lalaking pinag-alayan ko ng aking buhay. Isang gabi, habang nagluluto ako ng hapunan, narinig ko ang pamilyar na tunog ng preno ng kotse sa labas ng aming gate. Agad na bumalot ang kaba sa dibdib ko. Tumingin sa akin si Oliver mula sa kanyang higaan. Bakas ang pagtataka sa kanyang mga mata. "Mahal, may bisita ba tayo sa ganitong oras?" tanong niya, sa boses na unti-unti nang bumabalik ang sigla. Huminga ako ng malalim. Pilit na itinago ang panginginig ng aking boses. At hinarap siya ng may pilit na ngiti. "Wala, mahal ko. May itatanong lang siguro si Mang Simon tungkol sa mga utang natin doon. Dito ka lang, ako na ang kakausap." Hinalikan ko siya sa noo. Isang halik na puno ng paghingi ng tawad bago ko dahang-dahang isinara ang pinto ng aming kwarto. Sa bawat hakbang ko patungo sa labas, hinahanda ko ang aking sarili na isuot muli ang maskara ng isang babaeng sumuko na sa kanyang dignidad para lang manatiling gising ang lalaking mahal ko. Pagbukas ko ng pinto sa sala, sinalubong ako ng malamig na tingin at ngiti ni Mang Simon. Tulad ng dati, pumasok siya na tila ba siya ang may-ari ng aking buhay. Pero bago pa siya makapagsalita, marahan kong itinaas ang aking kamay at iniabot sa kanya ang isang makapal na sobre. Ang huling bayad sa aming mga utang, kasama ang labis na pambayad sa lahat ng naitulong niya. "Huling gabi na to, Mang Simon," pilit na matatag kong sabi, kahit nanginginig ang aking buong katawan. "Magaling na si Oliver. Tapos na tayo." Tiningnan niya ang sobre. Pagkatapos ay tumitig sa akin ng may mapait na ngiti. Alam niyang hindi na niya ako pwedeng takutin gamit ang buhay ng aking asawa. Nang gabing yon, hinayaan ko siyang hawakan ako sa huling pagkakataon. Hindi bilang isang babaeng sumuko, kundi bilang asawang tinatapos ang kanyang huling sakripisyo. Pag-alis ni Mang Simon, dahan-dahan akong bumalik sa kwarto at tumabi kay Oliver. Agad niya akong niyakap ng mahigpit. Walang kamalay-malay sa bagyong katatapos lang sa labas ng aming silid. Sa kanyang mga bisig, doon ako tahimik na umiyak. Ligtas na si Oliver at malaya na kami sa utang. Nabuhay ko ang lalaking pinakamamahal ko. Ngunit sa pagwawakas ng madilim na kabanatang ito, alam kong ang babaeng humarap kay Mang Simon ay habang buhay nang maiiwan sa dilim. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Rebecca at ito ang kwento ng buhay ko.